Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, tayo po'y pinagpala na ng Diyos at tayo may kalayaan upang purihin ang Panginoon. Legalism says, do more to be accepted. Yan po sinasabi ng legalismo. Gumawa ka ng gumawa para tanggapin ka ng Diyos. Ito po ba'y totoo? Mga kapatid, tayo po'y nasa ilalim ng kasunduan ng biyaya. Ito lamang po yung kasunduan na meron tayo. At sa kasunduan ito, ang sinasabi ng kasunduan ito, but grace declares, you are accepted, now you are free to do more. Ngayon po, dahil ikaw ay na kay Kristo, hindi ka tinanggap ni Kristo dahil sa iyong mga ginagawa. Hindi dahil sa iyong mabubuting gawa, hindi dahil sa iyong palagi kang present sa church. Hindi po, tinanggap ka ng Diyos dahil nasa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil malinaw ito sa iyo, mas marami kang magagawa ngayon. Tingnan natin yung verse, 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God, dahil sa biyaya ng Diyos, I am what I am, and His grace to me was not without effect. Okay? No, I work harder than all of them. Kung titingnan nyo po, si Apostol Pablo, nung sinulat niya to, parang sasabihin mo, ang yabang mo naman, no? Diba? Sabi niya kasi, nagtrabaho ako ng higit lahat sa kanila. Pero mga kapatid, hindi natapos doon. Binigay niya kung kanino dapat ibigay ang kapurihan. Sabi niya, no, I work harder than all of them, yet not I. Pero malinaw sa kanya, hindi dahil sa kanyang ganang sarili. But, sino? The grace of God. Who is the grace of God? Jesus, that was with me. Nasa atin na po ba ang Panginoong Jesus? Kung nasa atin na ang Panginoong Jesus, mga kapatid, gumagawa siya sa buhay natin. Hello? Kasi ang biyaya ng Diyos, ang Panginoong Jesus lang ang pwedeng bumago sa atin. Gumagawa siya sa buhay natin. He works in us and through us. Gumagawa siya sa atin at sa pamamagitan natin. Kaya tayo, una, nung tinanggap mo si Kristo, pinagpala ka na. Bakit kanya pinagpala? Upang magsilbi ka ring pagpapala sa iba. Amen? Sometimes yung mga yung mga salita na natutunan mo, while listening the Word of God na nagpabago ng isip mo, sometimes yun na ibabahagi mo sa ibang tao na mayroong mga pinagdaanan na katulad ng pinagdaanan mo, napakalaking pagpapala mo sa buhay nila. Tama po ba mga kapatid? Na minsan may mga taong nilalagay ang Diyos sa buhay natin. Na hindi naman pera ang kailangan nila. Tama, hindi lahat ng tao pera ang problema. At tapos lumapit sa iyo. Dahil hindi naman pera ang problema nila, kaya sa iyo lumapit. No? Pero meron kang mas higit na maibibigay kaysa sa pera. Yung mga bagay na natutunan mo mula sa salita ng Diyos dahil kumilos siya sa iyo, gumawa siya sa iyo, at gumagawa siya sa pamamagitan mo. Amen?